Merry Christmas, everyone! It's been a long time. Tagal na, no? When was the last time na nag-vlog? September pa pala. Nung last na vlog namin, yung na citizen kami. So, kamusta po ang buhay-buhay? Pagpasensyahan nyo na po. Medyo sobrang na busy lang po kami. So, pagpata kasi September, maraming mga ganap, mga birthdays, and at the same time po naging busy sa trabaho. And September also was start ng school ng mga bata. So maraming ganap sa buhay, and at the same time pagpasok ng November, December, may mga side hustle tayo, photography tayo, picture tayo sa mga events, binyag, party, company party. So, yun yung mga side hustle. So, re-reveal lang natin yung mga nangyari for the past September, October, November, December. For 3 months. So, more than 4 months na rin yata. And then, marami akong nakakasalubong ng mga subscriber. I remember yung sa Home Depot. And dito sa Lord Nelson, malapit sa school ng anak ko. Shoutout sa inyo. Pagpasensya nyo na yung mga reaction ko kapag minsan may mga nami-meet or may mga bumabati, kasi minsan mga delayed yung reaction ko, nare-realize ko na lang kapag nakasasakyan na, something like that. So, salamat po sa suporta. Ngayon ay December 25, 2023. So, gising lang namin. It's around 8:30. Actually, ako nagising na ako ng maaga kasi naglaba. Maraming tambak yung aking labada for the past 4 days, 5 days, something like that. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kaganapan. Simula dito sa bahay na magulo. Wait lang. Yan ang asawa ko. Yan. Busy. Yan. Hi, Niklas. See? Yan. Ito yung mga gift. Nag-open na ng mga gift. Si Niklas. And, share ko lang. Ito yung aking bagong game console. Yan, na PS5 Slim. Binili ko to nung Black Friday. Hindi lang ako marunong maggawa ng mga unboxing vid. So, mahina ako sa mga ganun. So, ayan. Pakita ko ang weather ngayon. Okay, buksan natin. Very good weather. Weather namin. So, balik na tayo. Wait. At malamig. Anyway, yun po. Nandito tayo sa basement. Okay, yung aso ko. Pakita ko lang yung aso namin. And, hi Pix. Ay, wait. I-flip ko na lang. Yan, ang aso namin. Si Pixie. Oh, nahiya pa. Nahiya pa si Pixie. So, kakalabas lang kasi siya. So, nasa kennel siya ngayon. So, ayun, konti na lang yung labada ko. Papakita ko lang pala. Ayan. Yung aking mga labada. Tapos na yan. Ito yung mga pangbata. Ang malaki na gano'ng bedsheet. Tapos na, tinupi ko na yung iba. Ayan, yan yung mga aking mga routine. Yan ang mga mababait na asawa. Anyway, so December po ngayon, maliwanag. Walang White Christmas na nangyayari ngayon at this moment. Why? For 4 years na namin dito sa Manitoba, ito yung first time na na-experience namin na
hindi masyadong malamig. Wait. Okay, hindi masyadong malamig yung weather. Actually, kung yung mga Facebook memories ko sa social media, like mga ganito mga negative 20 na talagang sobrang lamig na, tapos nag-snow. Pero ngayon, walang snow. Kahapon, may konting flurry lang nangyari, siguro mga few hours lang, then that's it, nawala na. And then, before that, nag-snow lang noong October. And the rest is hindi. Parang nagne-negative 10 lang, 3, something like that. Para siyang spring season nangyayari. Nakakatuwa, pero mas nakakakaba. Kasi yung mga ganitong event kasi, yun, may sinasabi nila yung global warming and then something like that. Pero ang mas apektado kasi yung mga farmers. Kasi walang pagdating ng araw, pag nagtunaw, kukulangin sila sa water supply para sa mga paninim nila. And nakakano rin kasi most probably it's either sobrang haba ng winter o yung taglamig. Kasi kung mag-i-start yan ng snow by January, hopefully matatapos lang yan ng 2 to 3 months na and then by March o April magi-spring. Yun ang isa sa mga possibility. Either mas maikli lang yung winter season or hahaba siya kasi ngayon wala pa talagang snow at this moment. So ayun, nakakapanibago lang. And at the same time, tinetake advantage ng karamihan, kagaya namin, na lumabas, mamasyal, ayun. Kasi hindi masyadong malamig. So, ayun, ngayon nagre-ready kami kasi Christmas celebration kami sa kapatid ko. Doon naman kami magla-lunch until dinner. Kasi medyo matagal-tagal kami, kahit halos magkalapit lang kami dito kasi bihira lang kami magkita because of course may mga kanya-kanyang mga buhay-buhay, may mga kanyang-kanyang ganap, may mga kanya-kanyang party. Alam niyo naman dito sa pagdating pag December at most especially mga Pilipino, lalo pag marami kang kamag-anak dito or marami kang friends, marami kang dapat atidan na mga nag-i-invite sa'yo ng Christmas party. Yun. Teka, nangangalay ako kung alam mo, sa tagal ko hindi nagpa-vlog. Teka, ilagay nga natin to. Ba't nasa basement ako? Ano bang gagawin ko? Nakalimutan ko. Okay. Wait. Dito tayo. Oop. Yun. Ayan. Good morning. So yesterday, nagkaroon kami ng Christmas party, pagtitipon sa bahay ng kapatid ko. Hindi nga lang na-videoan namin kasi it's a personal event, and then at the same time wala na rin time kasi daming mga palaro, something like that. So mga 12 na rin kami ng madaling araw natapos, and now it's around 7 o'clock o 8 o'clock. Usually ako nang nagigising. Ngayon talagang Christmas is para sa mga bata. So yun, dami lang na-receive damit, may mga napanalunan sa mga games. And ngayon lahat ng mga natanggap nilang mga damit is nilalabang ko. So ganun talaga ako pag bumibili kami ng mga most especially pag mga damit, hindi ko yan pinapasuot agad. So nilalabang ko muna yan bago nila suotin. The reason is of course sa karamihan kasi ito naka-stock sa mga
alam niyo yung mga display, so na baka mga iba nagtatry na, and at the same time medyo matagal na naka-display, naalikabukan na, so parang nakaugalian ko na pag bagong mga damit, diretso yan agad sa laundry, nilalaban ko yan bago ko suotin. Hindi ko yan inaano talaga, pinapasuot sa mga anak ko, or kahit kami, hindi kami nagsusuot na ano. Anyway, kasi ako naman lagi naglalaba sa bahay. So, actually, yung mga damit na na-receive ng mga anak ko, mga advance na mga pang 14 years old. But anyway, ganun talaga. Pag mga bata, mabilis sa lumaki yung mga bata. So, inaano talaga nila na advance na. Kasi totoo yun. Kahit ako pag bumibili ako ng mga damit ng mga bata, pag alam kong, halimbawa, 10 years old, binibilang ko lang agad pag 14 years old. Kasi ang bilis lumaki ng mga bata. So, yun. Ang dami. Na-receive itong mga anak ko. Tuwan-tuwa sila. So, ngayon is December 26. It's a Boxing Day. Pero hindi mo mafe-feel ngayon ng Boxing Day compare sa Black Friday. So Black Friday is mas maraming sale. Compare ngayon parang just a normal sale dito sa Canada. So walang masyadong ganap, or I don't know. Usually talaga mararamdaman mo talaga ang yung difference way back yung nandito kami. Kasi dati talaga pag Boxing Day or talagang morning pa lang, nag-aabang na yung mga tao sa harap ng grocery or mga electronic shop. Kasi nga, nag-ahabol sa sale. Ngayon, wali. Pero, hindi mo rin masasabi na naghihirap ang Canada or mahirap ang buhay dito. Kasi, pupunta ka sa mga mall, napakadaming tao. As in, super duper daming tao. Punta ka sa grocery. Well, common ang grocery kasi, syempre, bibili sila mga pagkain for their family, and at the same time, pagkanta sa konting salo-salo, which is Pilipino man yan, o puti, o any nationality, yun ang talagang ginagawa. Pero malaking bagay, malaking difference yung nangyayari ngayon kasi yung Boxing Day and the electronic or the Black Friday, which is hindi siya kagaya talaga dati na halos magkagulo mga tao para nagkagulo sila para mag-unahan sa mga electronics. Ngayon, marami pa rin, pero hindi na yung talagang halos magpatayin sila para lang makakuha ng ano. Dito yan sa Canada, we don't know sa States kasi usually yan yung mga sikat sa States at dito sa North America yung nangyayari yun. Pero ngayon talaga wala masyado. Pag ako naglalaba, hinihiwalay ko yung sa mga bata and sa mga matatanda. So ganun talaga ako. Pero sa mga bata rin, hinihiwalay ko pa rin siya sa daughter ko at sa son ko. So, ganyan ako maglaba. Ganun din sa amin, dinidivide ko pa yan sa dalawa. Pang akin at pang sa wife ko. So, hinihiwa-hiwalay ko talaga yan at by schedule. Ngayon lang, medyo matatambakan tayo ngayon because ilang araw ako hindi nakapaglaba. So, habang nagsesegregate ako, magkukwentuhan tayo. Okay? So, dito, lapit tayo ng konti. Ayan. So, kukwentuhan tayo habang nagsesegregate ako ng mga lalabhan ko. Okay? Anyway, meron kami 4 days na work break. So, holiday break. Nangyayari yan usually sa mga company, like mga production company. Tinatawag namin na holiday shutdown. Okay. Nagsha-shutdown yung mga company
for holiday. Kasi nga, alam niyo naman na parang halos yung magkadikit yung ang pagitan lang is 5 days sa New Year and sa New Year at Christmas. So instead na putol-putol yung trabaho, so inahabaan na nila. Tapos sa kanila uli i-routine uli yung working hours. So, mas nakaka-save sila, yun ang according sa mga company. Pero during the pandemic, mas mahaba pa siya. Pero ngayon, because back to normal na, simula nung, I think, 1 year, 2 years ago, less than 2 years ago, na nabalik na sa normal dito. Okay. Ayun, ang mga ganap dito, napatagal talaga yung pag-vlog, lalo na sa akin. Ayun nga, gaya na sinabi ko na sobrang na-busy sa mga buhay-buhay. And may mga pagkakataon kasi na parang, ano mo yun, na parang wala kang mai-content. Yun. Dumadaan sa parang wala kang mai-content talaga. As in, clueless ka anong ay i-content ko. Kasi napapansin ko, marami na rin mga nagba-vlog. And natutuwa naman ako at marami nang nagpa-vlog ngayon. Sa yung kapanahunan namin, konti pa lang kami. Na nagpa-vlog ngayon, marami na. Mga newcomers, mga student na share nila yung experience nila dito sa Canada, which is very helpful sa mga hindi pa nakakapunta dito. And I just keep on browsing, most especially sa mga other social media like TikTok. Ayun nga, maraming mga negative na anong dahilan ng pag-alis nila dito sa Canada. Nag-issue ganito daw, naghihirap na daw. But ewan ko, gusto kong mag-comment but I don't want to be negative sa kanila. But paano ko ba sasabihin na in the right way, na hindi ako magiging mayabang o magiging judgmental. Anyway, maraming may kanya-kanya kasing seryosong usapan. May kanya-kanya talagang path dito sa Canada. Pero sa totoo lang, yung mangyayari sa'yo sa Canada is nakadepende sa'yo. Kung paano mo bubuhayin ang sarili mo dito sa Canada kasama ang pamilya mo. So, maraming paraan. And I think nabanggit ko na sa previous vlog ko na nasa tao or bago ako pumunta dito, kailangan talaga well prepared ka kung ano mga kailangan sigurado ka na kung ano yung papasukin mong bansa. Kailangan nag-research ka, ano yung mga pros and cons, ano yung magandang province na bagay sa career mo at pwede sa mga anak mo, provinces o lugar na pwede mabilis kang ma-PR kung student ka. Hindi lang dahil mura doon, most especially sa international student, na pumupunta sila ng Toronto, but ang Toronto kasi is very saturated na, and napakahirap ng ma-draw as PR kahit regardless kung gaano kaganda pa yung kaganda yung course mo or may masteral ka, talaga yung kompetensya doon is sobrang taas. Kasi sobrang dami na ng tao sa Toronto or Vancouver. Ang hirap mo nang ma-PR. Ito advice lang for those na international student. And speaking of international student, starting next year, magtataas na uli ng show money. I think
now dumoble na. Before it's 10,000, ngayon is 20,000 na. So swerte yung mga iba dyan na nandito na o nakapagpasa na ng documents or on the way na yung hinihintay na lang nila yung visa nila. Kasi ngayon nagbago sila ng rules. So yun ang palagi kong sinasabi talaga, most especially sa mga kakilala ko na nagpaplano. Kung nagpaplano na kayo ngayon, desidido na kayo, gawin nyo na ngayon, mag-start na kayo. Kasi ang Canada ay kilala sa bago-bago ng trend or yung rules nila or yung pag-implement nila ng pagkuha ng mga tao dito sa bansang to. Kaya nga ako I try my very best na hindi ako masyadong nagbibigay ng info about yung paano pumunta dito, kasi lagi nang sinabi ko nung previous na very critical kasi yan, yung mga information kasi minsan nababago agad yan. Pwede ko sabihin ngayon after 2 days, 3 days wala na, mag-ano na uli ang government Canada na ganito na ulit. So lagi ko sinasabi sa mga subscriber ko or sa mga nanonood na lagi kayo pumunta sa official website ng Canada kasi doon nyo makikita lahat yung mga update ng Canada. So lagi namin inaano yan. Actually lagi kong sinasabi yan talaga. Huwag kayong magdedepende sa mga vlog or dapat may dalawa kayong option para hindi kayo maligaw. Kasi minsan sasabihin ng mga nagano ka, fake news ka, spread ka ng wrong information, which is responsibilidad ng mga manonood na mag-research. Kahit ano pa man yung pinapanood mo, responsibilidad mo na ikaw ang mag-research, ikaw mag-verify kung totoo o hindi. Ganun yun. Kaya karamihan talaga sa iba sa mga kababayan natin is naloloko is because tinatamad sila mag-verify kung totoo ba yung agency or yung mga nakakausap nila. So minsan kasi excitement or their decision will yung decision nila mali sila ng decision kasi ayun nga hindi sila nag-research. Napaka-importante mga kababayan, mga bro and sis, na mag-research kayo lalo na dito. To tell you honestly, maraming manloloko dito, and sad to say may mga Pilipino na nagtitake advantage, most especially kapag newcomer ka. So you have to be talaga vigilant. Yan. Pero in the positive side naman, wala namang perfect na bansa. So may mga alam mo na loopholes pero yan yung sinabi ko, you have to be always prepared. Laging kung mag-asawa kayo, lagi niyong pag-usapan kung ano yung bawat decision niyo sa buhay. Dito sa Canada kasi my personal experience is talagang nag-uusap kami mag-asawa, sino magsasacrifice ng work. Ako, as much as I want na bumalik ako sa sales, sa regular hours, but I have to give way to my wife kasi sayang yung opportunities na binigay ng Panginoon ng Canada sa kanya. Hindi naging madamot ng Manitoba sa amin. So yung gusto niyang career is naibigay sa kanya. So ako naman hindi ako mapili as long as kaya ko. Nag-start ako sa pinaka minimum wage. Nagtrabaho ako sa Walmart, which is hindi masama yun. Ako very proud ako kung saan ako nagtrabaho. Naging mananahi ako kahit hindi ako mananahi. Natutunan ako manahi sa isang sikat na brand dito sa Canada. At until na makapasok ako sa isang production kind of company na I'm okay ang bayad, which is
papasalamat kami at nabigyan kami ng opportunity na naibigay sa akin yung ganitong klase ng trabaho. Mahirap sa una, but Pilipino tayo, kaya-kaya natin yan. It's a manufacturing company. So gumagawa kami ng grill guards ng mga truck. Grill guards is like tawag sa ating mga bumper na ilalagay sa truck para yun yung mga truck na bumabiyahe, mga container yung binabiyahe nila. So kailangan nila ng grill guards kasi dito kasi yung wildlife, deer, moose, bigla na lang yung susulpot sa highway. So to avoid the major accident at hindi masira agad yung makina kasi pag bumunggo, mabilis na kasi yung takbo ng truck. Pag bumunggo yan sa deer or sa anumang wildlife, wasak talaga yung makina mo. Depende kung gaano kalakas yung impact, gaano kalakas yung bilis ng takbo ng truck mo. So they invest talaga sila ng ganyang truck guards. And yun ang negosyo ng So may mga baguhan na unang araw pa lang, minsan nga first 3 hours pa lang biglang lang nawawala kasi ayaw nila kasi they expect na madali lang yung trabaho. Actually, lagi ko sinasabi kahit sa mga bago, sa una lang naman talaga mahirap. Kahit ako, nung una kong akala ko susuko na ako talaga sa hindi ko kaya to. But in the end of the day, kakayanin mo pa rin. Practice lang. Practice, tsaka. And then later on, easy. Kaya tawag nila, easy peasy. Easy peasy. Madali lang yung work. Parang chicken mo na yung trabaho. Nakita ko pa lang, ang dami ko nang na-segregate ko na yung mga ko. So yun lang yung buhay namin dito sa Canada. Ko nang i-segregate, so mag-start na akong maglaba. Kung bakit ko siya sinisegregate, most especially sa daughter ko kasi mahilig siyang magpaulit-ulit ng suot. So ginagawa ko, twice a month lang ako naglalaba ng mga damit. Gusto ko magamit lahat ng damit niya. So, kasi paulit-ulit, yun lagi yung damit. Siguro naranasan natin yung mga bata pa tayo. Kaso, ang problema kasi niya, napagliitan niya na yung mga damit niya. May mga damit siya na hindi pa nasusuot, or once or twice pa lang niya nasusuot. And kung nakapagsalita nga lang yung paborito niyang damit, baka nagsalita na, nagreklamo na, "Hoy, huwag mo na akong gamitin." So I decided na, total ako naman yung naglalaba. Ako nagtutupi, ako namamalansya dito sa bahay. Yun yung aking role dito. Pagawin mo na ako ng ganito, wag mo lang akong paglutuin kasi hindi ako marunong magluto. Anyways, yun. So, yung anak ko, okay naman kasi ako nakapag-decide kung anong susuotin ng lalaki ko. Pero minsan namimili na rin siya. Nag-i-start na siya mamili kasi of course, nagmamature na rin yung bunso kong anak. Pero itong 9-year-old ko, kasi of course, malaki na siya. Actually, marunong na siya mag-makeup. 9 years old, marunong na siyang mag-makeup. Hindi laruan ang hinihingi niya. Makeup kit, yung pangkulot, something curly, something na parang 3-in-1 na pwedeng brush, kulot, at pang straight. Yun ang Christmas gift namin sa kanya. Mga katulad nito, ito, naiwan niya sa jacket niya. Ano ba to? What is this? Ito, katulad nito, lip gloss. Nakalimutan niya. Kinikip ko lang yan. Kasi minsan nilalagay sa bag. Alam mo ng mga estudyante, mga bata. So, but we keep on reminding her na huwag niya masyadong yung mukha niya. Kasi syempre, yung skin niya napaka-baby pa para sa mga makeup. So, pero ganun talaga, hindi na so, pinapayagan na lang namin by occasion pag nagsisimba kami, punta kami sa mga party, sa mga special events, wag lang talaga sa school, no way na siya, para hindi yung sobrang exposed yung anak ko sa makeup.
Ayun. So, yun na lang muna po yung aking vlog ngayon. Marami naman tayo na pagkwentuhan. Nung wala ka kwento-kwenta. At least, panimula ito ulit. Wala kasi maisip ng mga content for now. The last time na we went was in Alberta. Yun yung na-share ko kung gusto yung panoodin. May 3 parts, 3 ba o 4 parts sa Alberta yung pinag-chop namin for 1 week na nag-vacation kami doon, which is very nice. Yan ang yung kinento sa amin, yung nagkwento kami, may nagkwento sa amin na magandang Alberta. It was like, yung sinisisal pa lang sa amin is like 85% convinced kami na wow, gusto namin mag-Alberta. Pero when we decided na magbakasyon kami, 110% na sobrang gusto namin yung Alberta. So we're planning hopefully this coming year 2024 we decided na lilipat kami ng Alberta. We will give you some details about regarding our plan. Kagaya ng lagi ko sinasabi, nagre-research kami. Actually, it's been 1.5 years na kaming we keep on checking everything. Kahit yung nagbabakasyon kami sa Alberta, nagre-research kami. Anong magandang neighborhood? Mahal ba dito? Anong mas mura? Ano ba mas prefer, Calgary, Edmonton ba? O outside Edmonton o outside Calgary? Basta any parts in Alberta. So, we're still in the process of studying the location, job opportunities, of course, and for the kids, most especially yung school nila ko, kailangan namin na yung very ang tawag dito, convenient sa mga bata, accessible sa mga bata. So, but we are almost 100% nalilipat na kami ng Alberta. Maybe first quarter or second quarter of this year. Most probably baka tapusin muna namin school season or hindi natin masabi, depende. So, yun lang muna po ang aming i-share for now. Hopefully mapagbigay pa ako ng any content, more pag-usapan. Or kung may mga katanungan kayo, please message lang kayo sa akin sa mayroon kaming Facebook page, Pamilya na Vasilia. I-like nyo na rin and i-follow. Or mag-comment na kayo sa YouTube channel namin. Any question, basta kaya namin sagutin based on our personal experience. Okay? Kung ano yung alam namin. Okay? But laging sinasabi namin, mas maganda na ni-research nyo siya. Kaming mga vlogger or yung mga napapanood nyo sa YouTube is pamplug din nyo lang sa mga gawin nyo kaming parang guide kung ano yung buhay dito. But for information wise, better na punta kayo sa official website ng Canada. Wag doon sa mga Facebook or any agency. Wag doon na kayo sa official website. At least yun talaga kayong first hand info na makaka-receive kung ano man yung mga latest sa nangyayari dito sa Canada. Maybe next vlog pag-usapan natin yung mga naririnig natin sa actually pinag-iisipan ko, kailangan ko ba mag-react sa mga nagpo-post sa social media. Ang sakit yung TikTok about kung bakit sila umalis sa Canada. And I keep on thinking, kahit nagdadrive ako, ano kaya mag-react rin ako kahit papaano. Not negative reaction, but based kung ano yung nararamdaman ko sa mga pinopost nila. Pero sige, nakukonvince na ako na gusto ko sa next vlog para may content ako. But ito ay may personal personal review sa mga taong nagpo-post about walang buhay dito, bakit sila umalis sa Canada. Kasi may nalaman ako na isa sa mga vlogger or
social media influencer or post kung bakit sila umalis dito. But nalaman ko yung tunay na dahilan kasi iba yung dinadahilan nila sa social media sa tunay na nangyayari sa kanila kung bakit sila umalis sa Canada. Okay. Chismis yun. Pero anyway, maraming po salamat sa inyo pong pagsubaybay. Muli po kami po ang Pamilya na Basilia. Don't forget to subscribe, to share, at supportan nyo po lahat ng mga nagpa-vlog, mga nag-YouTube. Hindi lang po ako. Isa yun sa mga katulong po sa inyo para ma-familiarize kayo dito sa any parts in Canada. Muli po, maraming po salamat. Merry Christmas po in advance. Happy New Year po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi and may God bless you all. Mabuhay!